Chapter 7, Zof and Zui Story, Zui POV. Sa isang napakalawak na madilim na kagubatan kung saan namumuhay ang iba't ibang halimaw ay nagaganap ang isang palaro sa Crimson Game. Ang Dark Forest. Madalas ganapan ng mga laro ang lugar na ito dahil halos 100 bayan ang laki ng gubat na ito, bagay na bagay ang lawak nito para maging battlefield. Kasalukuyang narito ako sa lugar na ito para sa isang Crimson Game at halos kakaumpisa pa lang ng laro pero nababagot na ako. Binuksan ko ang status bar ko at binasa ang impormasyon ng laro upang malaman kung ano ang kailangan ko para manalo sa laro. May 100 araw pa ang nalalabi para matapos ang laro, nakakabagot, bulong ko. Kung hindi ko lang kailangan takasan ang mga kalaban ko ay hindi ako magtatyaga sa lugar na ito. Malakas ang pang-amoy ng mga hubi at may inilagay sila sa aking spell para malaman kung nasaan ako. Wala akong magagawa kundi magtago sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ilang saglit lang nang awit ako sa pag-upo sa dulo ng bangin at tumayo upang maghanda sa panghaunting ng halimaw. Sa taas na halos 50 talampakan na bangin na kinatatayuan ko ay walang pag-aalinlangan na nagpatihulog ako dito. Ito ang mabilis na paraan para makapunta sa ibaba ng madilim na gubat na iyon. Ramdam ko ang purong kasamaan sa paligid na nagmumula sa mga itim na enerhiya ng mga halimaw na naninirahan dito. Binalans ko ang bigat ng katawan ko sa ere upang maging matagumpay ang pagbagsak ko sa lupa. Kasabay ng pagtusok ng espada ko sa damuhan ang pagkawala ng malakas na hangin na siya namang nagbigay ng atensyon sa mga halimaw sa paligid. Ilang sandali lang nang lumapag ako ay nagsilapot na ang mga agresibong halimaw sa kinalalagyan ko upang atakehin ako. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng oras at bago pa sila tuluyang makaatake ay inunahan ko na sila. Umatake ako na tila isang ahas na bumubulusok sa bawat daanan ko. Serpent Slash, sigaw ko. Sa talon ng espada ko kasabay ng mabilis ang atake ay madali kong napupugot ang mga ulo nila at napapatay. Walang kahirap-hirap para sa akin na talunin ang mga halimaw sa lugar na iyon dahil na rin sa karanasan ko sa pakikipaglaban sa mas malalakas na uri nila. Sumiklab bigla ang kulay pula na apoy sa talon at sa mga bagay na nahiwa nito at hindi ito namamatay hanggat hindi naaabo ang mga nasusunog nito. Puro mahihina ang mga halimaw na narito. Sambit ko habang inilalagay muli ang espada ko sa lalagyan nito. Nadidismaya ako dahil puro mababang uri lang ng halimaw ang kahapon ko pa nakikita. Walang item na nilalaglag ang mga halimaw dito, hindi kagaya sa ibang laro, kaya naman parang nanghihinayang ako sa ibinayad ko rito. Isa rin sa pinuproblema ko kahapon pa ay ang pagkain ko sa araw-araw. Ginagawang abo ng kulay pulang apoy ang bawat tamaan ng talam ng espada ng San Itoshi. Agad kong tinignan ang nakuha kong reward sa pagpaslang ng mga halimaw at kagaya ng inaasahan ay nakakuha lang ako ng 1 puntos bawat isa. Kung bibilangan ko ay kailangan kong pumatay ng 1,000 kagaya nila para man lang mabawi ko ang 1,000 puntos na binayad ko. Kung suswertehin ay baka may maglaglag ng magandang item sa mga mapapatay ko pero napakaliit ng 1% lucky box rate sa larong ito. Ilang sandali pa habang naglalakad ako papasok ng gitna ng gubat ay may narinig akong ingay. Isang paghiyaw ng isang lalaki at humahagulgol ito para humingi ng tulong. Ano namang ingay yon? Tanong ko. Sa patuloy kong pagmamasid ay nakita ko ang isang lalaking tao na may puting mga buhok at punit-punit na kasuotan. Tumatakbo ito at umiiyak habang nagmamakaawa na humingi ng tulong dahil kasalukuyan siyang hinahabol ng 2 halimaw. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kahit sino sa inyo, nagmamakaawa ako. Ayoko pang mamatay. Sigaw nito habang nagmamakaawa. Hingal na ito dahil sa pagod pero upang sagipin ang sarili ay pinipilit nitong tumakbo pa. Gayunpaman wala siyang sapat na kakayahan upang makaligtas. Kasamaang palad ay nadapa ang lalaki at dumausdos sa lupa, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang mga halimaw na umatake upang kainin ang nilalang na ito. Hindi ko ugali na makiilam lalo na wala akong mapapala pero hindi ko alam kung bakit bigla kong hinawakan ang espada ko at binunot ito. Siguro dahil nakasanayan kong maging alerto kaya naman nagawa kong atakehin ang halimaw na malapit na sa kinalalagyan ko. Crimson Burst, sigaw ko. Nagpakawala ang espada ko ng pulang apoy na tumama sa 2 halimaw at tumupok sa mga ito. Halos magkapira-piraso ang katawan ng mga halimaw sa lakas ng pag-atake ko at nagkalat ang mga labi sa paligid. Wala talaga akong interes na tulungan ang taong ito pero ano pa bang magagawa ko, mukhang ganun ang nangyari.
Halata sa reaksyon ng taong ito na nagulat siya sa ginawa ko kaya naman hindi ito umiimik sa kinauupuan nito. Biglang sumiklab ang pulang apoy sa paligid ko bilang pagpaparamdam sa kanya ng presensya ko. Isa itong paraan upang sindikin ang sino man sa kalaban ko at maging handa sa hindi inaasahang mga pag-atake. Winasiwas ko ang espada ko upang maglaho ang pulang apoy sa talon nito habang humahakbang palapit sa miserableng nilalang na nasa harapan ko. Hindi ko akalain na makakakita ako ng mahinang nilalang sa isang Class B na laro, sambit ko. Dito ay diretsuhan ko na sinabi na walang puwang ang katulad niyang mahinang nilalang sa lugar na ito lalo na wala siyang kakayahan na lumaban. Mali ang napuntahan mong lugar dahil walang naghihintay sa iyo dito kundi kamatayan. Sambit ko. Pinagmasdan ko mula ulo hanggang paa ang lalaking ito at wala akong nakikitang espesyal sa kanya upang makasali sa laro sa itaas ng tore. Sa itsura mo mukhang hindi ka isang mandirigma kaya sabihin mo paano ka nakasali sa laro, tanong ko. Hindi sumagot ang lalaking ito sa tinatanong ko at dala ng sobrang takot ay lumuhad na lang ito. Nagmakaawa agad ito para sa kanyang buhay at parang bata na takot habang humihingi ng awa. Nagtataka man ay hindi ko na masyadong inisip pa ang bagay na iyon dahil wala naman akong mapapala kahit na malaman ko pa ang tungkol sa kanya. Nagpatuloy sa pagiyak habang nagmamakaawa ang taong ito at ipinaliwanag na wala siyang maalala sa mga bagay na nangyari sa kanya at kung bakit siya naroon. Sa reaksyon niya ay mukha naman hindi siya nagsisinungaling lalo pa at halos mamatay na siya kanina at walang ginagawa kundi umiyak habang tumatakbo. Hindi ko maintindihan ang nagyari sa kanya pero nakaramdam ako ng pagkaawa dahil bakas sa mukha niya ang pagdurusa at talagang ninanais niya pa mabuhay sa gitna ng sitwasyon niya. Hindi ko alam kung naiisip niya na kaya niyang mabuhay sa ganitong klaseng lugar gamit lang ang pagtakas at pagtakbo, para lang siyang buhay na karne na inihulog sa kuweba ng mga gutom na mababangas na halimaw. Dahil sa pagkahabag ko sa sitwasyon ng miserableng taong ito ay bigla kong binunot ang espada ko upang tapusin ang buhay nito. Kaya ng espada ko pumaslang ng kagaya niyang tao sa isang iglap lang at wala siyang mararamdamang kahit na anumang sakit bago niya lisanin ang madilim na mundong ito. Nakita ng lalaking ito ang pagbunot ko ng espada at nagpakita ng pagkatakot habang pilit gumagapang palayo sa akin. Dito ay ipinaalam ko sa kanya na mayroong libo-libong halimaw ang naninirahan sa lugar na ito at anumang sandali ay maaaring may makasalubong siya na isa sa mga ito. Maawa kayo sakin, hayaan niyo na po akong mabuhay. Pagmamakaawa nito, baka sa mukha niya ang kagustuhan niya pang mabuhay pero hindi patas ang mundong ito lalo na sa mahihinang kagaya niya. Talagang hindi mo nauunawaan na kahit hayaan kitang mabuhay ay walang naghihintay sa iyo sa lugar na ito kundi kamatayan. Isang kamatayan na puno ng hinagpis at matinding sakit at kahit magtago siya ay lalo niya lang pahihirapan ang sarili niya habang unti-unting kinakain ng takot, pagkabalisa at galit sa mundo. Mamamatay siya rito kung hindi man sa mga halimaw ay dahil wala siyang pwedeng kainin dito. Crimson Flame sigaw ko. Sumiklab ang pulang apoy sa aking espada at nilamon ng bowl ang apoy ang lalaking nasa harapan ko. Kaawa-awa pero ang kamatayan lang ang natatanging paraan para takasan ang miserableng niyang buhay sa mundong ito. Nagramdam ko ang pagpalag nito sa apoy kasabay ng paghiyaw nito at kinabigla ko ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa naaabo ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay bigla na ilabas niya ang mga kamay niya sa bowl ang apoy at tuluyang nakawala rito. Maawa kayo. Ayoko pang mamatay. Sigaw nito. Labis kong ikinagulat ang mga nasaksihan ko dahil sa unang pagkakataon ay may taong nagawang makatakas sa Crimson Flame. Imposible, anong kalokohan ito? Bulong ko. Ganon na lamang ang pagtataka ko kung paano niya nagawang mabuhay sa ginawa ko. Wala akong naramdamang enerhiya pang depensa na nakabalot sa katawan niya gayunpaman ay hindi siya tinatablan ng pulang apoy na nilabas ng espada. Nanatiling nakaluhod ang taong ito na nakasayad sa lupa ang mga ulo para lamang magmakaawa lang muli habang nananatili sa katawan niya ang pulang apoy at patuloy itong sumisiklab. Ang kambal na espada ng San Itoshi ay Rabbi Kasho ay mga sagradong sandata ng maharlikhang angkan ng mga Soul Eater o Genayon. Taglay nito ang mga banal na apoy na kayang tumupok ng spirit energy ng mga buhay na nilalang at gawing abo ang lahat ng bagay. Pero bakit ganito? Hindi nito kayang paslangin ang mababang uri ng nilalang na kagaya niya. Patuloy sa pagngawa ang lalaking ito at nagmamakaawa, napakahina niya lang pero binaliwala niya ang pinakamalakas na sandata ng Kan.
hindi ko ito pwedeng palagpasin, matinding kahihiyan ito para saking angkan at alam ko na kailangan ko itong solusyonan agad.